Ako po'y may isang katanungan. Sino po sa inyo ang tapat na makapagsasabi na sila ay kontento na sa kanilang hitsura? Kayo ba'y kontento na sa inyong mga hitsura? Yung mga may asawa, taas nga kamay dito yung may mga asawa, mga lalaki. Maganda yung nagkakatapatan tayo para sabi nga be honest. Mga may asawang kalalakihan. May asawa. Kayo ba ay kontento na sa inyong misis? Dapat. Naghahanap pa ba kayo ng iba? Wag na. So, kayo ba ay kontento na sa inyong mga buhay, mga minamahal ko sa Panginoon? Sino masasabi rito na kontento na pastor kami sa aming buhay? Wala. Nakakagulat naman. No? Alam niyo ho, ito hong nakaraang taon, September to be exact, 2024, nag-conduct po ang SWS ng isang survey. Sa 1,500 na mga adults sa buong Pilipinas, 300 ang kinuha sa iba-ibang lugar sa Maynila at 600 at ang iba ay kinuha sa Luzon, Visayas at Mindanao. No? Ayon sa survey po, ganito po ang kanilang natuklasan. Kung nag-improve daw ba ang kanilang buhay noong 2023, ang sagot po ng 37% na sinorvey na mga Pilipino ay nag-report sila na noong 2024 ay nagkaroon ng maganda o maayos-ayos na kwalidad o kalidad ang kanilang buhay. 37%. Samantala, 24% ang nagsabi noong 2023, nako, mas lalong gumarabi ang buhay namin. At ngayong 2024, it was worse life for them. 24% po yon. At 38% po nagsabi, 38% nagsabi, walang pagbabago. Kung ano nung 2023, ganito pa rin ng 2024. Ito po nakakagulat sa survey na ito. 22.9% of Filipinos experience involuntary hunger or not having anything or enough to eat for at least once. So, ibig sabihin ng merong mga Pilipino, 22.9% ang nakaranas ng gutom. So, kung atin pong magbabatayan ito, ang quality ng buhay para sa marami, kasi 38% po ang marami, hindi nagbago. It remained unchanged. Para sa iba naman, ang quality ng buhay, 37%, medyo umangat o umunlad. Pero marami din, ang quality ng buhay ay lalo naghirap, which is 24%, to the point na ang iba doon sa lalo naghirap, naghikahos, ay nakaranas ng kagutuman. Ang survey po na iyan ay nagpapakita ng iba't ibang pananaw ng tao sa Pilipinas tungkol sa iba't ibang sitwasyon kaugnay ng uri ng kanilang pamumuhay. Iba't ibang pananaw, iba't ibang karanasan, iba't ibang sitwasyon. Mas marami po ang bilang ng mga Pilipinong di umasenso kaysa umasenso noong 2024. Marami pong mga factors ang dahilan dito, kabilang na yung kawalan ng trabaho, kawalan ng oportunidad, kawalan ng mataas na pinag-aralan, ang iba ay katamaran, ang iba ay pag-asa na lamang sa ayuda sa gobyerno, ayaw na magtrabaho, ang iba ay yung kawalan ng ambisyong paunlarin ang buhay nila, ang iba ay nasadlak sa biktima ng mga krimen, pagmamalabis na at kung ano-ano pa. So, ang daming factors bakit hindi umasenso ang karamihan sa mga Pilipino. Pero ito, tanungin ko po kayo, bilang isang mananampalataya kay Jesucristo, kung ang uri ng buhay mo ay kabilang ka doon sa 37% na nagsabi sa survey na nag-improve ang iyong buhay, ang tanong ko sa iyo, kung kabilang ka doon, satisfied ka na ba? Parang natahimik kayo. Umasenso nga kayo. Hindi ba kayo satisfied? Ngayon, kung ikaw naman ay isang mananampalataya, nakabilang ka doon sa walang nagbago, 38%, parehas lang ang buhay ko, hindi umasenso, hindi naman naghirap, satisfied ka ba? Kontento ka ba? Ngunit kung ikaw ay isang mananampalataya, nakabilang ka doon sa 24%
na nakaranas ng mas mahirap, mas puno ng pagdurusa na uri ng buhay, kontento ka ba? Magagawa mo pa bang magpasalamat sa Diyos? I'm speaking to you who are in Christ. Because those people who are outside of the kingdom of God will always complain, will not be satisfied in any kind of situation they are into. Ito, kung ikaw isang mananampalataya, ito mabigat at kabilang ka sa 22.9% na nakaranas ng gutom. Ito hindi voluntary hunger, yung nag-i-strike ka or kaya ay nagda-diet ka, kaya pakagutom ka. Ito yung involuntary hunger. Ibig sabihin, lumipas ang isang araw, hindi ka nakakain kahit minsan o kaya minsan kumain ka lamang sa isang araw. Masasabi mo ba, kontento ka pa rin dahil nasa sa iyo si Jesus? Contentment, napakabigat na salita, no? Iba-ibang mga pakahulugan ng tao tungkol sa salitang contentment. Kaya ang gusto ko maging katanungan ngayon, paano tayo magiging kontento sa pamumuhay natin bilang isang mananampalataya, tayo na kay Kristo? Yan po yung ating paksa na aking tatalakayin. Pwede po bang anyayahan ko ang kapulungan na magsitayo at atin pong babasahin ang salita ng Diyos sa Pilipos 4, talatang 10 hanggang 13. Napakagandang sulat ni Apostol Pablo. Habang siya'y nasa bilangguan, ay sumulat siya ng encouraging letter to give thanks to God para sa support niya na tinanggap mula sa mga mananampalataya sa Pilipos. At sabi ng mga mananampalatayang theologian ay punong-puno ito ng kagalakan. In fact, more than at least 14 times the word joy or rejoice was mentioned in this letter. Basahin natin Pilipos Kabanata 4, talatang 10 hanggang 13. Labis akong nagagalak sa Panginoon sapagkat pagkaraan ng mahabang panahon, minsan pang ipinamalas ninyo ang inyong pagmamalasakit sa akin. Alam kong hindi ninyo ako nalilimutan. Wala nga lamang kayong pagkakataong ipamalas ito. Hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan. Alam ko kung paano maghikahos, alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay, ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Verse 13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Maaari na po tayong makaupo. Samahan niyo po ako sa panalangin. O Diyos, turuan niyo po kami na maging satisfied, contented sa aming paglakad sa daigdig na ito sa pamagitan ng lakas, tulong, patnubay, kaunawaan na ipagkakaloob mo sa amin sa umagang ito. Inyo nga po, Panginoong, hipuin ang aming mga puso, makita namin sa liwanag ng inyong salita ang kahalagahan ng salitang contentment. Purihin ang inyong ngalan. Ito po ay isang Christian virtue na napakadalang ng makita kahit sa mga mananampalataya dahil sa naninirahang kasalanan. Kaya tulungan niyo po kami, Banal na Espiritu, kayo po ang magminister sa amin sa umagang ito. Hilingin po namin ang kapayapaan ng puso, ang bukas na kaisipan, at ang mga turo at aral na ito, Panginoon, ay magsilbi, Panginoong, kalakasan, pagtutuwid kung kinakailangan, at pagdadala sa amin patungo sa isang malalim pang kaugnayan sa inyong anak na si Jesus. Purihin ang inyong pangalan, O Diyos, sambahin po kayo. Sa umagang ito, sambahin po kayo, purihin po kayo, sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, gusto ko lamang po muna kayong bigyan ng short background ng aklat na ito na sinulat ni Apostol Pablo. At pinaniniwalaan po ito ay nasulat nung siya po ay nasa bilangguan sa Roma. At bago po yan, ay tingnan natin, ano ba itong lugar na ito ng Pilipos?
Okay? Ito pong lugar na ito ng Pilipos, ito po ay matatawag na isang wealthy city, isang sagana, mayamang syudad na kolonya ng Roman Empire. Ayan. At ang mga nakatira po dito halos ay yung mga veteranong sundalo. Ano po? Na kung saan sila po ay nagpasyang manirahan dito dahil po sa tax exemption na hindi na sila kailangan magbayad sa Rome. Okay? So maunlad ang syudad na ito. At ang syudad na ito ay dinisenyo na katulad ng pattern ng syudad ng Roma. May mga amphitheater, may mga shops, kung sa ating kasalukuyang panahon, para mga yung mga urbanized city, may mga mall, shopping center, may simbahan, may ganon, no? So yun po yung lagay ng syudad na ito, mayaman. At paano po nagpasimula nga pala yung pagtatanim ng church dito ng Panginoon through the work of the Apostle Paul and his team? Sa Gawa 16, makikita po natin dito na si Paul, nakakita po siya ng vision na meron po isang lalaking taga-Macedonia na nakita niya na nagsasabi, "Come and help us." So sa halip na sila ay tumungo sa Asia Minor, sa Bithynia, ay nilid siya ng Holy Spirit para pumunta sila dito sa lugar na ito ng Philippi or Pilipos. Ito po ang unang church planting work ni Pablo sa Europe. Ayan, napakaganda. The first church planting ni Paul sa Europe. Kasama po ang kanyang team, nagpunta sila sa Pilipos at sila ginamit doon ng church para makapagsimula ng gawain ng God, para makapagsimula ng gawain. At ang unang naging convert po dito o naging mananampalataya ay si Lydia, na isa pong Jewish woman na siya po ang kanyang negosyo ay nagbebenta po siya ng purple goods, ube. Marami na ube yata ngayon o pula. Nagbebenta si Lydia. At siya po ay worshiper of God. At sa lugar pong ito ay walang sinagoga. Hindi katulad na ibang mga lugar sa Asia Minor, pumupunta sina Paul para mangaral sa mga sinagoga. Walang sinagoga. So they went to the river bank kasi doon nagpipray ang mga Jewish people. Pumunta si Pablo sila at na-share nila ang gospel at ang unang nakakilala sa Panginoon nga itong si Lydia at siya ay nanampalataya, nagpabautismo siya at ang kanyang household at pagkatapos ay sinabi ni Lydia ay kayo dito na muna tumuloy sa aming tahanan. So may napakaganda nitong pagkilos ng Diyos sa buhay ni Lydia. Yung missionary ng Panginoon, sina Pablo, dito na kayo tumuloy. And the following day, ano nangyari sa mga sumunod na araw, ay habang pinapangaral ni Apostol Pablo at ang kanyang team ang mabuting balita, ay meron pong isang slave girl, isang batang babaeng alipin na ginagamit ng kanyang amo sa panghuhula. At yung panghuhula, syempre, hindi libre yun, may bayad. Kumikita ng malaki itong amo nitong slave girl na ito. At nung makita niya sina Pablo, sinabi ng batang babaeng ito na mayroong masamang espiritu, at ang sinabi ng babaeng ito, lingkod sila ng kataas-taasang Diyos at naparito sila para mangaral ng kaligtasan. Acts 16 po yan. Gusto ko lang kayong bigyan ng background. So makikita natin dito na laging ganon ginagawa nitong babaeng itong bata. Ay nainis si Pablo kaya pinalayas niya yung espiritu na nasa bata. Nung mawala ng masamang espiritu, hindi na makapanghula, nagalit ngayon itong mga amo. Nawalan na sila ng kabuhayan, ng negosyo. Dahil nawala na ng kaya na manghula yung batang babae, ang ginawa nila ay kinaladkad nila si Pablo at dinala nila doon sa liwasang bayan at pinakulong, pinabugbog, pinakulong. Di ba? Ganun ang istorya niyan. At doon sa loob ng bilangguan, yung Philippian jailer naman, habang sila Pablo at Silas ay nagpupuri, umaawit sa Panginoon, habang sila nakatanikala, ay biglang lumindol at nakalas ang mga tanikala, pagkilos ng Diyos. At ito pong Philippian jailer na ito, akmang kanyang magsusuicide na siya sapagkat pananagutan niya sina Pablo, yung mga bilanggo. Ang sabi ni Pablo, wag mong saktan ng iyong sarili, narito kami. Kaya ang sabi niya, mga Ginoo, anong dapat kong gawin para ako'y maligtas? Acts 16:31.
Believe in the Lord Jesus Christ and you shall be saved, you and your family, household. At yun nga ang ginawa nitong Philippian jailer, kanyang inimbita si na Pablo at nilinis ang mga sugat at nakakilala sila sa Panginoon at sila ay pinautismohan at ang kanyang buong pamilya ko milala sa Panginoong Jesucristo. Napakaganda ng istorya, no? Punong-puno ng mga challenges. Ganyan po sa church planting eh. Ano po, ngayon, after more or less 10 years ay sumulat si Pablo sa mga mananampalataya rito habang siya po ay nakabilanggo. At ang layunin niya ay para sila ay pasalamatan sa mga financial na tulong nila para sa gawain ng gospel ministry. Okay. So he was in Rome, in house arrest, in prison. At alam niyo po kaya nagpapasalamat si Pablo ganito sa Panginoon. Bukod dun sa tulong, meron tinatawag na social stigma to be associated with any prisoner at the time of the Philippians. So kapag ikaw ay konektado sa isang nakabilanggo sa Roma or anywhere, may social stigma. Maaari kang maparatangan na maliiting ka. Ganun po ang tingin ng mga tao noon. Kaya itong mga Philippians, binaliwala nila yung social stigma just to rescue or help Paul sa kanyang mga pangangailangan doon sa Rome. Kaya nga, nagpapasalamat si Pablo dahil sa malaking concern na ito ng mga mananampalataya sa Pilipos sa pamagitan ng kanilang mga panalangin at ng kanilang financial na support. At yung pong ibang mga miyembro sa Philippians, sa Pilipos ay siyempre mga businesswomen yan, katulad ni Lydia. And she knows how to use her wealth to support God's mission to the Gentiles through the ministry of the Apostle Paul. So kahit na it seems na no movement na, nakakulong na, parang hindi na dapat suportahan, walang movement ang mission ng Diyos, hindi po ito pumigil sa mga taga Pilipos to keep on supporting the Apostle Paul. In fact, ang pagtulong nila po kay Pablo ay dulot ng kanilang malaking malasakit at concern para sa apostol ng Diyos. Kaya sabi ni Paul dito sa verse 10, I rejoice in the Lord greatly that now at length you have revived your concern for me. You were indeed concerned for me, but you had no opportunity. Naroon ang pasasalamat ni Paul sa Panginoon, di lamang dahil po sa kanilang suportang pinansyal, kundi dahil sa malaking love, sa malaking concern na meron ang mga taga-Pilipos para sa apostol ng Diyos. No? Sabi nga, yung pong we cannot love without giving, we can give without loving. Pero ito magka-ignay Nagbibigay sila ng tulong pinansyal because they have this big love, big concern for the Apostle Paul. No, kaya sabi ni Paul, I rejoice in the Lord greatly. At dito lang nilagyan ng adjective na greatly. Rejoice in the Lord always. Pero dito binigyan din yung salitang greatly. Masyadong kagalakan ang kay Pablo para sa Diyos dahil sa mga concern na ito ng mga taga-Pilipos. Dito makikita natin na hindi mo minamanipulate ni Paul ang mga taga-Pilipos. Ay, nakabilanggo ako dito, kailangan huwag niyong titigilan ng support. Hindi niya sinabing ganun Kasi sa panahon natin ngayon, pwedeng ganun ang ipakita ng mga nasa ministry, di ba? Pwedeng ganun, no? Hindi po niya minamanipulate ang mga taga-Pilipos for them to keep on supporting him. Because, in fact, he is not after their gift, but he is after their walk with God. He is after their increasing in the knowledge and in faith of Jesus Christ. That's why he rejoiced greatly in the Lord for them not to manipulate them to keep on supporting him. Kaya sinabi Diyos sa verse 11, hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo pinaghahanapan ko ng tulong. Sorry medyo po yung aking gamot. But hopefully you will understand my language, okay? The Lord will
help you understand. Verse 11, hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Ayaw po ni Paul na ang kanyang pasasalamat sa Diyos para sa kanila ay para i-manipulate silang magbigay. Sabi ko nga, pag may nasa ministry, madaling mag-manipulate para himukin, hindi lang himukin, pwersahin ang mga tao na magbigay sa ministry. Merong mga ganung uri ng parang pagsusulisit para magbigay ng tulong. Parang ganito, no? Kapag hindi kayo nagbigay sa ministry dito, titigil ang gawain ng Panginoon. O, di ba? Manipulation yun. Bakit? Nakaasa ba ang gawain ng Panginoon sa pagbibigay nila? Hindi. Sa Diyos lahat yan, di ba? Kahit hindi sila magbigay, patuloy na magpapatuloy ang gawain ni Lord. Yun ay manipulation. Kaya wala kayong malasakit sa mga mahihirap. Kasi kung meron kayong malasakit sa mahihirap, dapat nagbibigay kayo. O, manipulation po yun. Bakit mo nasabing wala kami malasakit sa mahihirap dahil hindi lang kami nagbigay ngayon? No? Meron pang ganito, merong ampunan, halimbawa. Kayo, galit kayo sa mga ulila. Kung hindi kayo galit sa mga ulila, eto, magbigay kayo ng donasyon. Alam nyo, minsan may mga ganung pamamaraan para lamang makakuha ng pondo para yung ministeryo, gawain, organisasyon, magpatuloy. Hindi ho ganun ang ginawa ni Pablo. No? Hindi ganun, hindi siya gumamit. At hindi rin po gumamit si Pablo ng tinatawag na flattery. Ano yung flattery? Pambobola. Hindi niya sinabi, oy, kaya mga taga-Pilipos, kayo nagbibigay sa akin, itong aking selda rito sa Roma na aking kinalalagyan ay i-dedicate ko sa pangalan ninyo. Meron ho ba mga ganun? Meron din meron nangyayaring ganyan, no? Pag ikaw ay nagbigay ng malaki sa building project ng Villa Carolina Bible Christian Church, yung hallway diyan, ipapangalan ko sa iyo. Magbigay ka na. Flattery. Kaya yung donor, pag pinangakuan mo ng ganon, paano kung nakapangalan na kay Pastor Mon yung hallway? Yun na lang kusina. Pero flattery. Hindi ho gumamit si Paul ng manipulation or flattery. Sa halip, Paul was exceedingly grateful to God because of their big concern and love for Him. At ito po isang malaking katibayan ng biyaya ng Diyos ay kumikilos sa buhay ng mga taga-Pilipos because of their love and concern. Hindi natin alam kung ano ang dahilan why they have no opportunity to send gift to Paul. Pero alam ni Paul, malaki yung concern nila sa kanya. Now, that's the sort of background. It's about the thanksgiving of Paul sa patuloy na support ng mga taga-Pilipos sa kanya habang siya'y nasa bilangguan. At ngayon, tingnan natin yung verse 11 to 13 because I'm going to talk about contentment. Sabi ko nga kanina. Paul's expression of contentment. So dito sa verse 11 to 13, ang aking question, paano ipinapahayag dito ni Apostol Pablo ang contentment na meron siya? So basahin ko muli yung passage ha. Sabi niya sa 11 and 12 hanggang 13, sa English na lang. Not that I am speaking of being in need, for I have learned in whatever situation I am to be content. I know how to be brought low, and I know how to abound. In any and in every circumstance, I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and need. I can do all things through Him who strengthens me. Christian contentment, yan po ay napakahalagang paksa. At bago ko po talakayin ang tatlong bagay tungkol sa contentment na mayroon si Pablo, nais din po ng Diyos na ating maunawaan at nais ko po munang bigyan ng din sa umagang ito ang pagkagamit sa Biblia ng salitang contentment. Sa Tagalog, kasiyahan,
kapanatagan. Medyo mababaw po yung Tagalog kapanatagan kasiyahan. Pero in English, contentment. Sapagkat ako'y naniniwala sa panahon ni Pablo at maging sa ating panahon lalo na po, hindi po maikakaila ang kawalan ng contentment sa napakaraming tao. Kayo ba yung naniniwala na may mga Kristiyanong hindi kontento? Naniniwala din po ako. Kaya ang Christian virtue of contentment ay madali na ring makita kahit sa mga Kristiyano. At halos, ako nagge-generalize lang as the way I speak to you guys. Halos lahat po ng mga mananampalataya, masasabi kong hindi kontento sa kanilang buhay. May mga pastor na hindi kontento sa kanilang ministeryo. Kasalukuyang ministry, di lilipat. Di ko naman hawak ang pagkilos ng Diyos sa aking mga kapwa manggagawa. Pero kapag ikaw ay alaman mo, naunawaan mo ang contentment, kahit makipot itong ating kapilyang pinagdarausan, kahit mahirap puntahan, magpapatuloy tayo sa ating pagsunod sa ating Panginoon. Maraming mga Christians ang hindi panatag, hindi kontento, bagamat sinasabi po nila na sila ay nasa Panginoon. Kaya, ano ba itong contentment? Isang beses lang itong ginamit dito sa verse natin, no? Yung salitang contentment or content. Lalo na ito, sinabi ni Paul dyan dun sa verse 11. I have learned in whatever situation I am to be content. Yung salitang content, yan po ay isang beses niyang ginamit ng salitang yan sa Griego, autarkes, ang ibig sabihin, self-sufficient, content, self-sufficient. Sabihin natin, sufisyente, kumpleto, enough, walang kakulangan sa kanyang ganang sarili. Kontento sa kung ano mayroon siya sa kanyang sarili, both in respect to what he has and to what he has experienced. Yan ang salitang autarkes. Another Greek word na may salita ding content or contentment ay makikita natin sa 1 Timothy chapter 6 verse 8. Ang salitang ginamit diyan ay archeo. Ano bang salita doon sa verse 1 Timothy 6 verse 6? Matatalakay ko yung mamaya, no? Maging sa Hebrews chapter 13 verse 5, ang ginamit naman diyan ay yung salitang autarkeia. Ang nahangkahulugan, contentment, self-sufficiency. Ano ba sabi doon? Keep your life from the love of money. For God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Yan. Hebrews 13:5. Maganda i-memorize natin yan. Hebreo 13:5. So yun, autarkes, autarkeo, autarkeia, be sufficient, to be enough, contented, satisfied, self-sufficiency, contentment, having all of one's needs, sufficiency. Ginamit yan sa Bible. Pero yung ginamit dito sa ating text sa Philippians 4 ay autarkes. Sa 1 Timothy 6:8, archeo. Sa Hebrews 13:5, autarkeia. Yung autarkeia, ito ay ginamit na be content on what you have, for God has said. Ibig sabihin, encourage ng sumulat ng mga Hebreo, na ang mga mananampalataya ay na dumaranas ng pagdurusa, persecution, ay sila'y patuloy na magtiwala sa proteksyon ng Diyos sa kanila, sapagkat hindi sila iiwanan ni pagbayaan ng Panginoon. Kaya masasabi natin once lang ginamit yung autarkes dito sa ating text sa Philippians 4 verse 11. At dahil dyan, ang sabi po ng isang Puritan sa katauhan ni Jeremiah Burrow, sabi niya, since itong autarkes ay once lang ginamit sa Philippians chapter 4 verse 11, generally speaking, walang taong self-sufficient in himself. Tama? Meron tayong palaging need outside of ourselves. Tama? So because of that, sabi niya, from the Old Testament till the New Testament,
Only God is self-sufficient. Ang Diyos ay sufficiente, ganap, kumpleto sa kanyang ganang sarili. And that is one of the attributes of God. God is self-sufficient. God does not need anything from anyone or from anything, from any of His creation to fully satisfy Himself to be contented. Diba? God is self-sufficient. Yan ang po sabi ni Jeremiah Burro sa kanyang aklat na binamagatang The Rare Jewel of Christian Contentment. Siya po ay isang Puritan na nabuhay during the time ng sa England, 16th century, 1599, no? 1646. Sinabi niya sa kanyang aklat sa page 9, and I've read this. Sabi niya, in-explain niya ang Christian contentment sa pamagitan ng mga pananalitang ito. And I quote Jeremiah Burroughs. Sabi niya, Christian contentment is that sweet, inward, quiet, gracious frame of spirit which freely submits to and delights in God's wise and fatherly disposal in every condition. Ang ganda ng kanyang paliwanag. Isang panloob daw ito na kalagayan ng espiritu ng isang mananampalataya. Napakalalim, matahimik, matamis, at punong-puno ng biyaya na malayang nagpapailalim at nagagalak sa matalino at makaamang pagpapaubaya ng Diyos sa bawat sitwasyon. Nagpapaubaya sa Diyos sa lahat ng sitwasyon. Tahimik, sweet, peaceful. No? Dahil ito po ay panloob na kalagayan ng espiritu ng isang mananampalataya, ito po ay gawa ng Diyos sa kalooban ng mananampalataya. Ito ay bunga ng isang puso na ganap na nagtitiwala, puso na ganap na nagpapasakop sa makaamang pamamahala ng Diyos sa kanyang buhay. Contentment, mga kapatid. Na sa bawat pangyayari at sa bawat pagtataglay at sa bawat kakulangan at sa bawat kawalan, panatag ang kanyang puso. Yan ang salitang contentment, mga minamahal ko. At yan po ang kailangan natin. Bakit? Sapagkat likas po sa atin bilang mga makasalanan na ang ating puso ay palaging hindi kontento. Palaging may hinahanap. Palaging may gusto. At hindi marunong masyahan kung ano ang mayroon na po tayo dahil sa ating bagsak na kalagayan. At dahil hindi marunong masiyahan ang ating mga puso, ito ay nanahayag po sa pamagitan ng pagrereklamo. Kalimitan nagrereklamo kasi hindi mas nasiyahan ng puso. Di kontento. Ang hindi po natin naiintindihan, ang pagrereklamo po natin ay hindi dahil sa kakulangan natin o dahil sa mga pangyayaring hindi natin gusto na ayaw nating maranasan, kundi ang ating po mga pagrereklamo ay sa Diyos po na nagpahintulot ng mga bagay na ito na dumating sa ating mga buhay. Kaya po ito isang komplikadong kawalan ng kaayusan or order ng ating mga puso. Yung pong iba sa atin, bagamat hindi nagrereklamo, pero deep inside, discontented. Tahimik nga, pero deep inside, hindi naman din kontento. Di nga tayo nagmamaktol. Di nga tayo nagmamurmur. Miyaro ko. Pero deep inside, we have this kind of discontentment. Hindi lang tayo expressive. Hindi tayo mareklamo. Pero we know deep inside, we are still discontented of the kind of life, the kind of experiences that we are having in this life. But most of us, if not all,
ang discontentment na meron tayo, palaging may expression, palaging nahayag yan. Nahayag yan sa mamamagitan ng ating mga pananaw sa ating buhay, sa ating pagkilos, sa ating pananalita, sa ating pag-uugali, sa ating prioridad, sa ating mga pagrereklamo. Kitang-kita ang kawalan natin ng contentment. I'm speaking to you who are in the Lord Jesus Christ already. You are not exempt from being discontented. I am discontented most of the time because I believe this is the work of the Holy Spirit in us and it can be learned. That is my point number 2. Contentment can be learned because Paul learned. I have learned to be content in whatever situation I am into. So I'm talking to you mga kapatid sa ating Panginoon. Parehas ako. I'm speaking not I already arrived in being content. We are at the school of Christ Jesus, and Christ is teaching us how to be satisfied fully and truly in Him alone. So because we are discontented with our life, even our ministry sometimes we are discontented. We complain about many things. Sino sa inyo ang asawa masarap magluto? Hindi tayo nagko-complain. What if your missus hindi naman talaga culinary arts ang tinapos? Are you going to complain? Or pa-deliver na lang sa food panda? We complain about the food. Sana mamaya mampay, masarap pagkain natin ha. We complain about the delivery ang tagal. We complain about the heavy traffic. We complain about the weather, and the list is endless and endless and endless. We do a lot of complaining. Nagko-complain din tayo sa church. Ang haba naman ni pastor magsermon, gutom na ako. Nagko-complain tayo, hindi naman maganda pagkakanta ng song leader. Mali yung bass kanina, mali yung gitara. We complain a lot. Complain tayo, wala tayong parking lot. Malayong puntahan ng Carolina, sasakay ka lang ng isa, maglalakad pa, gusto natin lagi sakay. We complain a lot. But instead of complaining, why don't we just put our hope and our confidence in our God? Katulad ng sabi sa Psalm 42 verse 5. Inuutusan ni David ang kanyang kaluluwa ng galito, why are you so downcast, O my soul? Put your hope in God. Yun ang dapat eh. Hope in God. For I shall again praise Him. He is my salvation. Sa halip na mag-complain, why don't we just put our hope and confidence in God? Ang isa pong mananampalatayang discontented with his life, palaging prone po siya sa malimit na pagrereklamo. Alam niyo ba sa Old Testament, marami pong namatay na Israelita ang dahilan kareklamo. No, reklamo sila, ay maganda pa sa Egypt, may sibuyas. Dito mo ba kami papatayin mo, Moises, walang tubig? Ang daming reklamo. Maraming namatay sa ilang. Sa karereklamo. Bakit? Hindi sila kontento sa kanilang journey with God doon sa wilderness. Kasama nga nila ang Diyos. Niligtas nga sila ng Diyos mula sa kapahamakan ng army ni Pharaoh, and yet they were still discontented. So sa halip na magreklamo, maganda, ipagkatiwala po natin sa makaamang pangasiwa ng Diyos ang lahat ng mga pangyayari, most especially yung mga discomforting na mga karanasan na meron tayo sa daigdig na ito. Ibigay natin sa Panginoon. Mag-rely tayo. God knows what is best. Dahil sa likas na kabulukang mayroon pong ating mga puso, nahihirapan po tayong maging kontento, kaya ang need po nating matugunan kung paano tayo magiging kontento. O matutunan, rather. Ito ay pwedeng matutunan habang tayo po ay nagkakaedad na sa ating buhay pananampalataya. Pag baby Christian ka, marami ka pang discontentment. Pero habang ikaw ay lumalago, nagiging mas kilala mo si Lord, ay ang iyong contentment ay umaangat din ng antas. Ngayon,
Yun po yung salitang contentment, ano? Sweet na kalagayan ng puso na nagpapaubaya sa makaamang pangasiwa ng Diyos sa ating mga buhay. Sa halip na nagrereklamo, Lord, you know what is happening to me. So, what is contentment naman according to Apostle Paul dito sa verse 11 to 12? And I have three points. Number 1, it is not related to circumstances. Hindi ito nakaugnay sa anumang circumstansya, pangyayari na meron si Pablo, yung pagiging kontento niya. Pangalawa, it can be learned. Pwedeng matutunan sapagkat sinabi niya, I have learned to be satisfied, content. And pangatlo, in verse 13, napakagandang talata na laging misquoted, misapplied. I can do all three things through Christ who strengthens me. Meaning, ang contentment na meron si Paul, it flows from his dependency on our Lord Jesus Christ. Okay, let's begin. Christian contentment according to Paul, first, is not related to circumstances. Sabi doon sa verse 11 and 12, sabi niya, not that I am speaking of being in need, for I have learned in whatever situation, pansinin yung whatever situation, I am to be content. Ano pa yung mga sitwasyon na ito? Ano ba yung mga karanasang ito ni meron si Paul? Sa verse 12, I know how to be brought low. I know how to abound. And in any and every circumstance, I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and need. Para may contrast dito. Kabusugan, kagutuman, kahirapan, kasaganaan. In whatever situation and in every situation, Paul is satisfied. Paul is content. Sapagkat ang kanyang contentment ay hindi nakadepende sa anumang nangyayari sa kanya. Hindi nakaugnay sa kanya mga material possession or tinatangkilik. Kung siya ay wala, okay. Kontento siya. Kung siya ay meron, okay pa rin. Kontento siya. Kung siya ay walang-wala, kung siya ay sagana-sagana, kontento siya. Hindi po sa mga bagay na ito konektado ang kanyang contentment. Mga kapatid, hindi ko alam ang mga circumstance ninyo. Marami. Kung bibilang aking sarili sa survey ng 2024, one of the worst year for me na mild stroke. Di ba? Parang sabi ko, gusto ko nang mag-quit. Parang nakaranas talaga ako ng ganon, honestly. Because of pain, hardship, no, emotional, financial, physical, and yet God is so gracious, no? Si Paul, nakita ko yung kanyang pagtitiwala sa ating Panginoon dahil siya nga ang kanyang source ng kanyang contentment, ang Panginoon. Hindi nakadepende sa kanyang circumstansya. At marahil masasabi natin, o sabihin ni Paul dyan, I know how to abound. Naranasan ko ang managala. Probably sa Pilipos or kahit sa Efeso, may mga wealthy believer. Oh, Pablo, galing ka pala sa misyon. Halika, dito ka kumain. Kakain siya ng sagana, militson, buffet, siguro, no? At Pablo, pagod ka, ito pinakamagandang kwarto para sa'yo. Dito ka, manatili ka dito. Magpahinga ka lang. Naranasan niya marahil ni Pablo, pero naranasan din niya matulog sa bilangguan. Malamig, malamok marahil. Di ko ba? Pero sinabi niya, I am content. Naranasan niyang managana. Marahil nakakain siya ng masagana, marahil siya ay hindi nakakain, marahil dahil ang kanyang mga naunang convert sa Pilipos ay businesswoman, si Lydia. Sasabihin siguro ni Lydia, Pablo, kapatid, eto pinakamahal kong tela na binebenta, ibibigay ko na sa iyo, gawin mong balabal. O hindi lamang yan, meron ka pa, ito kumot. Marahil ganun, naranasan niya mag-abound in this kind of material provisions of the Lord, but naranasan din niyang maranasan yung kababaan or kawalan, no? Kaya ang kanya pong contentment
Sabi niya, in every and in any circumstance, I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and need. Look at the word facing. Kasi doon tayo mahina eh. Pagka ang naranasan natin masaya, masarap, maalwan, komportable, we can face. Tama? It's easy for us to face. Minsan, hindi na tayo nag-pray nga dahil we can face it easily, komportable, wala. Pero when we are about to face scarcity, trouble, sickness, distress, stress, how can you face that if you are not content in your relationship with the Lord? Ano ha? Kaya maganda tanong natin sa ating mga sarili. Minsan kasi ang aking nakikita, tatanong tayo ng ganito eh. Siguro pagka meron na ako ng mga bagay nito, kontento na ako. Sino sa inyong ganun ang isipan? Nagtatanong, siguro pag ako'y may malaki ng bahay, kontento na ako. Siguro pag marami na akong ipon sa bangko, kahit magretiro ako, hindi na ako mamumroblema. Kontento na ako. Maganda, tinatanong din nga yan sa sarili na, paano kung hindi mangyari? Kaya ipon mo, yung ipon mo nasunog, katulad sa California. Diba? Dami nasunog na bahay, na mayayaman. Makukontento ka pa kaya? Kailangan ba talaga nating may malaking bahay? Sinong gusto ng malaking bahay? Ako, gusto ko. Pero kailangan ko ba? Hindi. Dalawa nga anak ko eh. Kailangan ko bang mamahaling sasakyan? Kailangan ko ba mamahaling gamit? Damit? Alas. Yung ba mga bagay na yan ay kailangan ko? O nagiging masaya ako dyan, nagiging komportable ako dyan. Pero kahit wala niyan, patuloy ako makakapamuhay. Yan ba ay kailangan natin? Talaga sa buhay na ito, na kapag wala ng mga bagay na yan, parang wala na tayong ganang mabuhay? O kailangan natin ng mga yan, gusto natin ng mga yan, hinahangad natin ng mga yan dahil para lamang sa ating self-pleasure, self-comfort, and future security. Again, my question is, can we still live without these things? Can we still be happy and contented without them? If your answer is yes, na pwede pala tayong mamuhay na may kasiyahan, kakontentuhan at kapanatagan, it only means to say that you and I agree with the Apostle Paul na ang contentment na meron ka ay hindi nakaugnay sa anumang bagay na meron ka at sa anumang bagay na nangyayari at karanasan mo na meron ka sa buhay na ito. You agree with him. But if your answer is no, well, you need to seek the source of contentment in this life. Mamaya, ipapaliwanag ko sa inyo kung sino siya. Paano kung wala tayong sasakyan? Nagbibiyahe lang tayo madalas. Wala tayong sariling house. Nagre-renta lang po tayo. Nakikitirik lamang po tayo sa lupa ng may lupa at pagka nakatopak yung may-ari lupa, dahil ka dito, bigat po yung galaw, no? Paano kung ang iyong ulam ay tuyo lamang o kaya sardinas madalas? Paano kung ang pinakamababang presyo ng bigas naangat lamang ng kaunti sa pagkain ng iyong alagang aso ang iyong kayang bilhin? Paano kung nakakaranas ka ng ganito, kaibigan, kapatid? Magiging kontento ka pa rin ba bilang isang tagasunod at mananampalataya ni Lord Jesus Christ? Para kay Pablo, yes, at para sa atin dapat, I want to encourage you, find our contentment in Christ. Why? Dahil po, meron pong grace na binibigay sa atin ng Panginoon. Alam nyo, ito pong contentment, this is the work of grace in our life.
Naturally, we are always discontented. Hindi po tayo satisfied. Pero this is the spiritual work of grace in our lives bilang mga mananampalataya. Kaya wag po nating pababayaan ang ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Wag po tayong hindi atin ng pananambahan. Wag po tayong magpapabaya, magiging complacent sa ating pagsunod sa ating Panginoon. No? Sapagkat, lalo na po kahit sa panahon na ating kasalatan, nasa low period tayo ng ating buhay, meron tayong mga mabigat na suliranin, problema, huwag po tayong magpabaya sa ating pagsamba sa ating Panginoon, sapagkat yan po yung malaking katibayan ng kahit tayo kapos sa mga bagay na yan, kahit ang ating sirkumstansya hindi kaya-aya, yan po yung katibayan, mga minamahal, ang ating paghanap ng kasiyahan ay sa Panginoon. At ang kapanatagan po na mayroon tayo ay lalong nahayag sa ating mga buhay dahil sa pagkilos ng Diyos. Nagiging encouragement din po tayo na sa kabila ng ating mga pinagdaraanan iyan, ang mga mananampalataya nakatingin sa atin. Kay Lord Jesus tayo tumitingin at tumaasa. Kaya natulasan ni Paul ang sekreto ng pagiging kontento niya sa kanyang ganang sarili, sa kanyang nakita, sa kanyang karanasan. Ito ay isang biyayang kaloob ng Panginoong Hesus sa kanya. Payapa siya sa kanyang panloob, kahit anuman ang kanyang naging karanasan at naging kalagayan, dahil ang kanyang source of contentment ay ang biyayang pinagkaloob sa kanya ng Panginoon Hesus Kristo. We have the same Christ. And we have this same grace available for us who trust in Him. Makikita natin itong contentment ni Paul sa kanyang karanasan at mga pananalita. Dahil sa kanyang biyayang taglay mula sa Panginoon. Nasabi rin niya ang ganito, as he tries to defend his apostleship sa mga taga-Korinto na ayaw tumanggap sa kanyang pagiging alagado ng Panginoon na apostol siya. Kanyang dinidepensa kanyang sarili sa pamagitan ng hindi ng comfort ng lahat ng suffering na kanyang naranasan. 2 Corinthians chapter 6 verse 10, sinabi niya, as sorrowful, ako ay lungkot na lungkot, yet always rejoicing, as poor, mahirap, yet making many rich, as, pansinin, sabi niya, as having nothing, yet possessing everything. Praise God. Walang-wala, pero taglay niyang lahat. Bakit nasasabi ni Paul yan? Because of the work of grace of God in his life. And I believe the same grace ay pwede nating panghawakan mula sa Panginoon. Do you believe that the Lord Jesus Christ wants us to be contented? Tayo maging kontento. Sino sasabing nais ng Panginoon maging kontento? Tayo. Sa Kanya. Hindi pa ako tapos. Sa Kanya. Kahit hindi tayo mayaman, kahit wala tayong magagandang mga sasakyan, kahit wala tayong mga malalaking bahay, wala tayong malalaking pera sa bangko, I can say that we can experience being contented in our life. Tama ba? Parang isa lang nag-amin. Kasi ganito ang puso pong makasanlibutan na hindi pa ho nababago ng Panginoon, ang tawag dyan ay the flesh, pusong makalaman, nagdadahilan po ng ganito palagi. Ang ating katuwiran, dahil tayo ay wala sa pananampalataya, karamihan ganito. Sana ito hindi in-express ng Christian, baka may mga Kristiyanong ganito. Ito yung expression. Kahit hindi sinasabi, pero malalim sa isip at puso, sinasabi niya sa kanyang sarili ang ganito, masisiyahan lamang ako, magiging kontento lamang ako kung mapapasa akin ang mga bagay na ito. Yan po yung pusong makalaman, pusong makasanlibutan.
kung tayo mga mananampalatayang ganitong isipan, huwag naman. Kasi kaya ito nangyayari dahil hindi tayo nakatingin sa Diyos, hindi tayo nakatingin sa Kanya. Ang ating tinitingnan, yung mga taong umuunlad, yung ating kapitbahay, yung mga artista sa TV, yung mga nagpo-promote ng mga bagong sasakyan, mga bagong modelo ng bahay. Yun ang ating nakikita, hindi tayo tumitingin sa Diyos. Nakikita natin yung mga tao sa paligid na umaangat ang buhay. Kaya walang contentment dahil, ito pa, we have this kind of desire to get rich. We have this kind of desire to be known by many, maging sikat tayo. We have this kind of inner desire to be respected because of the house, the car, the money, the influence that we do have. That's why hindi tayo kontento. We want others to envy us. So natin ang mga tao, lagi tayong pag mayroong pagtitipon, tayo nando sa pinaka VIP. That's why walang contentment. Ito ay isang uri ng puso ng taong wala pa sa ating Panginoon. Yan po ay isang tukso din at isang mapanganib na tukso para sa ating mga mananampalataya. Alam niyo po ba na nagbabala ang Panginoon through Paul na sinasabi niya sa 1 Timothy 6:6 verse 10, 6 to 10. Sabi ni Paul kay Timothy, kung sa bagay, malaki nga ang mapapakinabang sa relihiyon kung tayo marunong masiyahan. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman pag alis dito. Kaya nga dapat na tayong masiyahan. Kung tayo'y may kinakain. Sino sa inyong di kinakain? Sino sa inyong kung kumain ay 3 beses? Pastor, hindi lang 3 beses, 7 beses. May midnight snack pa. Praise God, hindi tayo nagugutom. Pumunta kayo sa Ukraine, ewan ko lang, pag hindi kayo nagugutom doon. Yung ba? Sabi ni Paul dito, masya na tayo kung tayo may kinakain at sinusuot. Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masamang hangaring magtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Ito, matindi. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa pag-aangad na yumaman, may mga taong lalayo sa pananampalataya at nasa sadlak sa maraming kapighatian. Sinong sinasabihan dito ni Paul? Si Timothy. Pero ito ay para sa mga mananampalataya kasi mga taga-sanlibutan, ito na yung uri ng buhay. Pero kayong mga mananampalataya, huwag kayong matutokso na hangarin na ninyong maging mayaman. Yan ang binibigyan din sa atin. Dahil sa paghangad na yumaman, ano nangyari? Nalalayo kanino? Sa Panginoon. Sa pananampalataya. At ano pa? Nasadlak. Saan? Kapigatian. Pero sa ESV, maganda yung ginamit. Have pierced themselves with many pangs. Pag sinabing pierce, para sinugatan. No? Ibig sabihin ng pierce, ibig sabihin niyan, sinugatan ng matindi ang sarili at naging walang saysay ang daang tinahak. Alin yung daang tinahak? Sa paghahangad na yumaman. Literally, ibig sabihin din niyang pierce with many pangs, to be entangled. Pag sinabing entangled, magkabuhol-buhol. Kapag nagkabuhol-buhol ang buhok niyo, anong nangyayari sa inyo? Naiinis kayo, di ba? Ganyan ang mangyayari, maiinis. Nadami ang suliranin, nadami ang pagdurusa, nadami ang grip, pagtangis, nadami ang kalungkutan. Hindi po ako nagsasabi nito. Si Paul. Ito po ay para sa atin mga mananampalataya na huwag nating hangaring maging mayaman. Ang hangarin natin yumaman sa mabubuting gawa. Ay nako. Nandiyan pa ho ba kayo? Hindi na kayo satisfied sa sermon ko, mahaba na pastor, 2 oras na.
Nasa page 4 pa lang ako, page 11 lahat itong manuscript. Anyway, hindi, kailangan lang natin minsan talaga pagtiyagaan, di ba? Pag may tiyaga ay may... sige, tuloy natin. Ewan ko kung tatyaga kayo dito. Ano ha? Bukod sa nalayo na sa Panginoon, sinugatan ng matindi ang sarili. Lalong nagkaroon ng daming alalahanin, suliranin, grief, sorrow. Dahil gustong yumaman, madalang na mag-church. Yeah. Dahil gustong yumaman, tumaya sa loto, sa wedding, easy money. Dahil gustong yumaman, nag-invest. Dahil kita malaki ang return sa investment, in-invest lahat. Ano nangyari? Scam pala. Dahil gusto yumaman, doble kayod. Walang panahon maglingkod sa gawain ng Panginoon. Dahil gustong yumaman, palagi naisip kahit na simbahan, even at this moment, na simbahan, walang iniisip kundi paano kumita. Graduate po ng mascom. Mas kumita. Na kahit nasa church na, no? Ang hinahanap hindi si Lord. Ang hinahanap, sino kaya pwede kong mabinta ng insurance din eh? Maganda itong produkto, sino kaya maalok din eh pagkatapos ng pananumbahan? Hello? Praise God. Naunawaan po natin to. Practical po ang Kristyanismo, ano ha? At ang ganitong uri ng mananampalataya, kung hindi pa man naman mananampalataya, no, merong ganito eh. Sa halip na magbigay sa gawain ng Panginoon, sa church, tumulong sa church, ang iniisip, paano kunan at pagkitaan ng church. Aalokin ng church ng kung ano ng mga gamit na pasimbahan, pero siya yung magsusupply. Meron pong ganyan. At bakit nangyayari ito? Hindi sa Panginoon nakatingin eh, no? Saan nakatingin? Para madagdagan ng income. No? May mga mananampalataya dito, Pastor, pag pray mo ako, makabenta ako, pag nakabenta ako, magta-tithes ako. Huwag mo nang hintayin makabenta ka. Mag-tithes ka na. Huwag gano'n. Kasi doon tayo nakatingin eh. Tumingin tayo sa Panginoon para tayo ibigyan ng kapanatagan. No? Ito ang masasabi ko lang, it's a warning kasi tukso nga yung pagiging mayaman o pag nanais na yumaman. Hindi yung pagiging mayaman, it's not sinful to be rich. Si Abraham mayaman, di ba? Tama ba? Si Abraham talaga mayaman. Ako yung nagbabasa daily ng Bible na kay Jacob na po ako, mayaman pa rin daw si Jacob. Anyway, ang kasalanan yung maghangad na yumaman. Yan, yun po. Tukso yan pala, sorry. It's a temptation to desire to get rich. Kasi, maaaring makaligtaan mo nga yung kaugnayan sa Panginoon. Kaya kung gusto mong bumagsak ang iyong espiritualidad, ang iyong kaugnayan sa Panginoong Diyos, eto, nasain mo ang maging mayaman. At sinasabi ko sa iyo, magkakabuhol-buhol ang iyong buhay. Magkakaroon ng dusa at kapanglawan sa buhay mo dahil sa paghahangad na iyan. Ano? Kaliligtaan mo na kasi yung Bible, kaliligtaan mo na mag-attend sa church. Ano ba? Wala ka ng ibang pauunlarin kundi ang quality ng life mo. At kung magpe-pray ka lang kay Lord, ang prayer mo ay ganito, Lord, bless me, more money please, more money please. Yan na lang ang laging prayer mo. Babagsak at babagsak talaga ang iyong spiritualidad. Alam niyo po ang kayamanan maganda. Sabi nga na isang quotation, money is a very good servant but a very cruel master. Bakit? Kasi ang daming trouble na dulot ng kayamanan. Pag mayaman ka, marami maiinggit sa iyo. Gusto mo ba yun? Marami naiinggit? Paano kung hold upin ka sa labas? Kaya huwag po tayo maiinggit sa mga mayayaman na, no? Mapasalaman tayo kung may kapatid tayong mayaman, no problem. Praise God. Iba kasi pagka isang Kristiyano mayaman eh. Dapat alam niya kung bakit siya pinayaman ng Lord. Kung bakit siya binigyan ng gano'ng halaga, pinagkatiwalaan siya, Lord, ng kayamanan. Dapat alam niya yung purpose ni Lord. Why?
Sino ba nagpapayaman? Tayo o ang Panginoon? Sa Lord lahat galing yan, no? So, maaari mainggit ka sa kayamanang mayroon siya, ngunit di mo nakikita ang trouble na dulot nito doon sa taong mayamang ito. May mga mayayaman na mayaman ang kabuhayan, pero mga anak, adik. Hindi mo alam yan. May mga taong mayayaman, pero hindi mo alam yung pain na dulot ng kanilang mga empleyado sa kanya. At kung malalaman mo lang, sabihin mo sa sarili mo, ay, ayaw ko na pala maging mayaman. Dahil palang problema, daming trouble. Hindi lamang yan trouble ng pagiging taong may taglay ng kayamanan. Ito di nila alam. No? Merong mga tao na talagang kayamanan ay talagang umalipin na sa kanila. No? Na yun ang naging security nila sa kanilang buhay. Pero kung ikaw ay Kristiyanong mayaman, merong plano ng Diyos, purpose, bakit ka pinagkalooban. At ito mabigat, ano? Kung hindi mo alam yan, tayong lahat, hindi ka lang tayo, lahat tayo magbibigay sulit tayo sa ating mga sarili kung paano natin ginastos ang mga salapi at kayamanan na pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Saan natin ginamit yung mga salapi na yan na pinagkatiwala sa atin ng Diyos? Lahat po tayo magbibigay sulit sa Diyos sa uri ng buhay na mayroon tayo sa mundo. Kabilang na riyan ang paghawak ng ating salapi, maging pagkakaluklok natin sa pwesto bilang pastor, elder, deacon, maging mga hari at mga pinuno ng mga bansa. Lahat tayo magbibigay sulit ng ating mga sarili sa harapan ng Diyos kung paano tayo gumanap ng ating mga tungkulin at kung paano natin pinamahalaan ang mga bagay na ito. Kaya mabigat po ang maraming salapit kayamanan kasi ang laki ng kanya ipagbibigay sulit sa Diyos. Hindi mo ba? At alam niyo ho ba, pag marami kayong kayamanan, mas marami kayong iniintindi. Tama ho ba? May bahay ka doon, may bahay ka doon, may bahay ka doon, may bahay ka doon. Hindi mo na maintindihan, hindi mo masikaso. No? Ang dami mo iniintindi, ang dami nagiging problema. Pero yung maunawaan mo na yung palang aking pagiging mayaman o anuman, ipagbibigay sulit ko pala ito sa Panginoon kung paano ko ito pinamahalan. Alam niyo, mayroong isang hari, si King Philip of Spain. Nabanggit yan ni Jeremiah Burros sa kanyang aklat. Itong si King Philip of Spain, siya ho ay kilala at bantog na hari. In fact, yung ating bansa, pinangalan sa kanya. Di ba? King Philip of Spain. Tama ba? Philippines. So, nung po siya mamamatay na, malapit nang mamatay, sinabi niya ang ganito. Pahayag siya, sabi niya, and I quote, "Oh, that I had never been a king." Sana hindi na lang ako naging hari. "Oh, that I had lived a solitary and private life all of my days." Sana naging pribadong citizen na lang ako at ako ay nag-enjoy ng aking personal at pribadong buhay sa lahat ng mga araw. Ito ang sinabi niya. Bakit ganun ang kanya sinabi? "Then I should have died a great deal more securely." Mamamatay ako na mas secure. "I should with more confidence have gone before the throne of God to give my account." Meron akong confident na ako ay makatutungo sa trono ng Diyos para ako magbigay sulit sa Kanya. Looking at His kingdom, "This is the fruit of my kingdom. Because I had all the glory of it, it has made my account harder to give to God." Dahil ako mayroong ganitong kahariang pinamamahalaan at ang glory nito ay nasa akin, naging mas mahirap para sa akin ang bigay sulit nito sa harapan ng Diyos. Kaya pwede natin sabihin, kinakailangan nating maunawaan, we will give account on the way we live our lives, even the way we handle our money, God's money. Ang pagiging makadiyos ay kakikitaan ng kakontentuhan. Sabi sa verse 7 ng 1 Timothy 6, "Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan. Wala rin tayong madadalang anuman pag alis dito. Kaya nga dapat na tayong masyahan kung tayo may kinakain at isinusuot." It seems to me, in this verse, that godliness, ang pagiging makadiyos, is somehow related to being contented with what we have. A godly man, a godly woman
is contented with what he or she has. A godly person is happy with what God has given him. He does not complain to God. Rather, because he is godly, he is contented. And he receives all things from God with thanksgiving. At sa kanyang pagkain ng litson, sino sa inyong kumakain ng litson? Taas ang kolesterol, masarap. Sa kanyang pagkain ng litson, nagpapasalamat siya sa Diyos. At ganito rin ang kanyang attitude kapag siya'y kumakain ng tuyo o sardinas na ulam, nagpapasalamat pa rin siya sa Diyos. Iyan ang katangian ng isang godly man, godly woman. Sapagkat alam niya na siya ay manlalakbay lamang sa daigdig na ito. Siya ay stranger dito. Sabi ni Pedro sa 1 Peter 2:11, sabi niya, mga minamahal, mga dayuhang, nakikitira lamang sa mundong ito. Kaya nakikiusap ako sa inyo, talikuran na ninyo ang alin, masasamang pagnanasa ng inyong katawan na nakikipaglaban sa inyong espiritu. Kaya hindi tayo kontento because hinahayaan natin ang mga makakalamang pagnanasang ito na kumakalaban sa ating espiritu. Kaya sabi ni Pablo, talikuran. Kaya habang tayo naririto, dahil tayo ay nakikiraan lamang sa mundong ito, huwag po nating ibuhos ang ating atensyon, ang ating panahon, ang ating mga desires sa mga bagay na naririto. Kasi iiwanan din naman natin yan. Hubad tayong dumating, hubad tayong aalis, wala tayong madadala. Wala sa anuman sa mga bagay na mayroon sa mundong ito ang source ng ating true contentment. Wala sa kayamanan, wala sa pleasure, wala sa leisure, wala sa latest iPhone, wala sa big amount of money in your bank, wala sa mataas na pwesto sa corporate world, wala sa anuman sa lahat ng nilikha ng Diyos sa mundong ito matatagpuan ang source ng tunay na kasiyahan, ng tunay na contentment. At kung tayo ay magtitimbang, titimbangin natin, eto, sa gawing kanan ko, nandito ang kayamanan, katanyagan, buong kayamanan ng sanlibutang ito, at sa gawing kaliwa ko ay si Kristo lamang. Pagsamasamahin mo ng mga bagay na yan, hindi pa rin siya higit na titimbang kumpara sa kahalagahan ng ating Panginoong Jesucristo. Mas mabigat pa rin dapat ang timbang ng ating Panginoong Jesucristo kumpara sa mga bagay na iyan. Nakakalungkot. Marami mga Kristiyano yun ang prioridad. Minsan natusok tayo mag-iba ng prioridad, pero bumalik tayo sa Panginoon. Amen? Kaya ingatan po natin ang ating puso to give in to our heart's desire for more money, more comfort, more fun, more leisure. That, mga kapatid ko, kay Kristo should be considered as one of the most fearful evils that can master you and me if we do not guard our heart. We need to guard our heart. Keep your heart with diligence, because of it, life flows through it. Yes po, most of us like to be happy and comfortable. Ang magandang income, magandang bahay, maayos na buhay ng family, ang lahat pong ng mga bagay na yan could give us temporary comfort sa ating mga buhay. Again, subalit, hindi po yan ang tunay nating need sa buhay na ito. Maaaring meron ka ng mga bagay na yan, ngunit sa dakong huli ng iyong buhay, mapapahamak ka pa rin. Ang iyong kaluluwa pupunta pa rin sa apoy. Mas mahalaga kay Lord ang usapin ng iyong kaluluwa, sapagkat ipagbibigay sulit mo yan. Naalala ang sinabi ni Lord? Ano ang pakikinabangin ng tao makamtan man niya ang kayamanan ng mundong ito kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa? Anong pakikinabangin? Ang kailangan po natin, maunawaan natin ang pangangailangan natin kay Christ. Alam niyo po ba yung awit na turn your eyes upon Jesus? Turn
your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Ang lahat ng mga bagay sa mundong ito ay lalabo sa liwanag ng glory at biyaya ni Kristo. Brothers and sisters, turn our eyes upon the Lord. May nagsabi po ng ganito, the way to be rich is not by increasing your wealth, but by diminishing your desires. Ang tunay na pagiging mayaman ay ganito, not to increase your wealth, but to diminish, bawasan ang desires. It means to be rich is not about adding more, but subtracting more, especially subtracting those that compete with our desire for Christ. Bawasan yan. Kung yan ay nakikipagkompetensya para sa iyong kaugnayan kay Lord, bawasan. Alisan. If you have been blessed by God with riches, how can you honor Him? How can you say that my confidence and my happiness is Christ, not on what I have, not on the money that I have in the bank? Because God is gracious, He has given blessing to many Christians. May mga Kristiyano na pinagpala ng Diyos financially, they are living a comfortable life. Praise God for that. That is also a blessing from the Lord. Pero do you know your purpose kung ikaw ay nasa ganyang kalagayan? Ang purpose ni Lord, hindi lamang magamit yan para sa iyong sariling comfort, kaya ka pinagpala ng Lord. Dahil ang yaman na taglay mo, na pinagkaloob, pinagkatiwala ng Diyos, nakaugnay sa iyong kaugnayan sa Diyos, nung nag-pray ka, tinugon ng Panginoon ang iyong desire na ikaw'y pagpalain ng Diyos, mga kaibigan, mga kapatid, yan ay isang magandang oportunidad para sa iyo. Para lalo kang maging mayaman sa mabubuting gawa. You can do more good works. You can be more charitable. You can give more to a certain cause. You can give more to the gospel ministry, to the church in this way. You will enjoy more of God. You will be more serviceable for His glory if you have this kind of life. Sabi ni John Piper, if God has blessed you, it just means to say na hindi mo dapat i-increase ang iyong living, but you increase your giving. Increase your giving. Give more to the gospel work. Kung nakakaangat ka sa buhay bilang isang mananampalataya, because you are contented kay Jesus, mayroon kang pagkakataon na mas makapaglingkod ng higit sa iba sa pamagitan ng kayamanang ipinagkatiwala sa iyo. You can make your money as your servant to finance God's work and not be afraid of what may befall you. At kung mawala man ang yaman mo sa mundong ito, at least may naimpo ka namang yaman. Saan? Doon sa langit. Doon, ikaw itatanggap ng tunay na yaman at karangalan. Alam niyo sinasabi ng Panginoon, do not love, di ba? Sinabi ng Panginoon, huwag kayo mag-impok ng kayamanan dito sa lupa sapagkat mayroong kalawang nasisira. Mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. At ito'y mangyayari lamang kung ikaw ay satisfied sa iyong kaugnayan sa ating Panginoon. At masigit si Lord kumpara sa mga bagay na ipinagkatiwala niya sa iyo. Second point, for Paul, it means, contentment means can be learned. Pwedeng matutunan. Sabi sa verse 12, I know how to be brought low. I know how to abound in every circumstance. I have learned. Natutunan ko ang sikreto of facing plenty and hunger, abundance and need. Natutunan niyang masiyahan, maging kontento. At tayo man ay nasa school na ito, nasa paaralan ni Jesus na nagnanais niyan at
nais niya na tayo turuan upang masiyahan tayo na sa Kanya lamang. Maraming itinakwil si Paul kapalit ni Christ. Maraming intentional sacrifices na ginawa si Paul dahil kay Christ. At ako'y naniniwala na ang lahat ng mga karanasan ni Paul ay bunga ng pagtuturo at paggabay sa kanya ni Jesus. Naniniwala po tayo sa providence of God. Sino naniniwala sa God? Kay Lord na providensya ng Diyos. You know, ang Diyos is the God of providence. Ano ba yung providence? Ibig sabihin, lahat ng pangyayari sa ating buhay ay bahagi ng kanyang pakikitungo or dealing with us. Walang nangyayari sa buhay na hindi bahagi ng providensya ng Diyos sa atin. Because God, in His providence, He govern all things. Pinangangasiwaan niya lahat ng bagay. And that governance, brothers and sisters, include every single detail in our lives. Bawat detalye ng ating buhay, bahagi ng providensya ng Diyos sa atin. Not just to us, but our families as well, and even to our church. His providence reaches to all aspects of our lives. If we don't know God, we tend to believe that what is happening to us is just a coincidence, a luck, a fortune. If something bad happened, a misfortune, malas. If we do not believe in God's providential dealing with us. We need to learn the words of Jesus, that He is aware of what is happening to us. He knows and He cares for us. He is willing and able to help us. We need to learn to trust His ways. He sees everything about us. Even the very hair or number of our hairs, mga minamahal, alam niya bilang. We need to see how He provides for the birds of the air that never sow nor reap. And yet, God never neglect them. Look at the birds of the air. We should look upon the very Lord that we have, because He sustains our lives here. We need to believe that our perfect God and Father longs and He loves to give us good things. Even the bad things that happen to us are meant to teach us good, to teach us about our own folly, yung ating mga kahangalan, our own unworthiness, to teach us about our faith and to make us content in Him alone. And this is the kind of life that He is teaching us, that we can learn as we ventured in our spiritual journey with Him on earth. We can learn contentment by means of trusting Him, mga kapatid. And lastly, Paul learned the secret of contentment in verse 13. He says, I can do all things through Him who strengthens me. Magagawa ko lahat ng bagay sa pamagitan ng lakas na bigay niya. Para kay Paul, ang kanyang source of contentment, ang kanyang pinanggagalingan ay ang kanyang dependency, pagtitiwala, pag-asa, paghawak kay Christ. Paul finds his strength and confidence to be contented in his relationship with Christ. Therefore, if Christ enable us to be contented in this life, we need not go somewhere else. And this verse is often misquoted to apply to all things. Ano ba yung sabi dito? I can do all things. May mga atleta na sasabihin nila, I can win the gold because I can do all things through Christ. So mali, misapplied yung passage, ang text. No? It was misapplied and misinterpreted in many ways. What we can conclude from this verse is Paul's reliance on the strength that Christ gives him to be contented. Paul he is not preoccupied with his situation. He is preoccupied with Jesus. And this is the secret, brothers and sisters. When you focus on Jesus, you can be contented. Pwede kang maging kontento. If you focus on your circumstance, you will be discontented. Tama ba? If you focus on Jesus, you will be contented. If you focus on your circumstance, you will be discontented. Ibig sabihin, kahit na anong sitwasyon, sa lakas ng bigay ni Jesus sa'yo, kaya mong mag-adapt, kaya mong mag-adjust. In short, kung masaya, kung marami kang pera, nakaka-adjust ka. Kung makulangan ang pera mo, flexible ka pa rin.
Look at the missionaries na pumupunta sa tribo. Ay yayamang bansa ang pinanggalingan, Germany, pupunta rito sa Pilipinas. Ang ganda ng buhay doon. Ano? Maganda sa sasakyan, magandang buhay, magandang masarap pagkain, pupunta sa Mindoro, aakyat ng bundok. Walang kuryente. Kakain ng saging na saba. Diba? Tutulog sa kama ng mga katubo. Pero bakit hindi sila nag-give up? They can adjust. Pag nawala ba ang kuryente dito mga kapatid, makaka-adjust ka? Sasamba ka pa kaya? Pag walang kuryente, doon tayo sa labas. Sasamba ka pa kaya? We can be flexible. If we are in Jesus, we focus on Jesus, we can be flexible. At yan ang katangian ng isang tunay na Christian na merong contentment sa Panginoon. In the same way, sa ating pamuhay bilang Christian, we should not always focus on Christ. Focus on Christ, not on Christmas. Focus lagi kay Christ, not on what you don't have. Focus lagi kay Christ, not on your low income or good income. And the Lord will give you strength. Hello? Para you can face every circumstance. Mapapagtagumpayan mo ang kahit na pinakahikahos na sitwasyon sa buhay mo sa lakas na ibibigay sa iyo ng Panginoon dahil sa Kanya ka umaasa. At ikaw ay magagalak sa Kanya, magpupuri pa rin sa Kanya, dadalo pa rin sa pagsamba sa Kanya, kahit side na o konti na laang ang laman ng iyong bulsa. Kay Kristo ang ating pag-asa, ang ating katatagan, ang ating kapanatagan at kakontentuhan. Wala sa mga bagay sa mundong ito, wala sa quality ng life na meron tayo, wala sa dami o kaunting salaping hawak mo, kundi lahat ay na kay Kristo. Kaya patuloy tayong magtiwala sa Kanya. At kung ikaw naman ay wala pa kay Kristo, etong tiyak sa buhay mo, wala kang contentment. Totoo yan. Bakit? Dahil si Christ ay hindi nag-ahari sa buhay mo. Ano nag-ahari? Kasalanan. At lalaya ka lamang mula sa pagiging makasalanan at sa kasalanang umaalipin sa iyo na nagdudulot sa iyo ng kawalan ng contentment at nagpailalim sa iyo sa matinding puot ng Diyos sa iyo, lalaya ka lamang dito kung lalapit ka rin kay Jesus. Siya na tumubos sa iyo mula sa hindi mapipigilang puot ng Diyos na darating. Magtiwala ka, magsisi ka sa iyong di pananalig sa Kanya at isuko mo ang iyong buhay sa Kanya. At kung mangyari yan, magiging kontento ka sa buhay na ito na hantong sa lalo pang pinagpalang buhay sa piling niya. Kaya manalig ka kay Hesus Kristo dahil siya ang contentment na meron tayo. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong biyaya. Salamat po namin na kayo ang mayamang Diyos na nakakalam ng sitwasyon namin. Papahintulot sa lahat ng mga bagay at pangyayari. Tinuturuan mo kami maging kontento sa inyo. Nawa makita namin palagi ang inyong mga kamay, ang inyong provision, ang inyong pagtuturo, ang inyong pagtutuwid, ang inyong pag-ibig sa pamagitan, O Lord God, ng inyong anak na si Jesus. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ang buhay na ito may ilagak namin sa inyo. Na naman ang mangyari, karanasan, kami man nasa kasaganaan o sa kahirapan, kami man ay nasa kalusugan o karamdaman, kami, Panginoon, may pagkakatiwala sa inyong makaamang pangangasiwa dahil alam niyo po ang pinakamabuti. Turuan niyo po kami, katulad ni Pablo na natutunan niyo maging kontento kay Kristo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magtiwala pa sa inyo ng mas malalim pa. Na kung meron tukso sa amin, Panginoon, iwanan ka, kapalit ng mga bagay na meron ng mundo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, magtagumpay. Ibigin ka ng aming buong puso, lakas, pagkatao at kaluluwa. At ito, Panginoon, nais niyo makita sa amin. Sa tulong ng Espiritu Santo, ito pong aming panalangin. Amen. Maraming salamat po.